Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalakbay. Tawagin na lang po ninyo akong Alexander. Kahit tubong probinsya, ay hindi ako naniniwala noon sa mga kababalagan at mga nilalang ng dilim kung tawagin ng ilan. At lalong-lalo hindi naman ako naniniwala sa mga kulto at kulam. Dahil para sa akin, ang Panginoong lumikha pa rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngunit noong dekada 80 ay may mga nangyari sa buhay ko na siyang naging sanhi upang magbago ang aking mga paniniwala. Hindi ko sukat akalain na ako mismo ang babali sa aking mga salitang binitawan. Na hindi ako kailanman gagawa ng mga bagay na makakasakit sa aking kapwa. Lalo na sa pamamagitan ng paggamit ng itim na mahika. Sa Maynila kami pinanganak na magkakapatid. Ang aming ina ay isang manganganta noon sa mga sikat na nightclub sa Maynila. Ang amain naman na kinagisnang ko ng mga panahong iyon ay pangatlo na niyang kinakasama. Dalawa ang naging kapatid ko sa unang asawa ni inay at isa naman sa pangatlo. Siya ang nag-iisa naming kapatid na babae. Ngunit kahit ganong klase ng trabaho at naging buhay ng aming ina, ni minsan ay hindi kami nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Lalong-lalo na ako. Ang totoo ay idolo ko siya. Labis kong hinangaan maging hanggang sa kasalukuyan ang pagiging ulirang ina niya sa aming apat na magkakapatid. Napakaraming hirap at sakripisyo ang tinis niya. Mabuhay lamang kaming mga anak niya. Mahal na mahal ko si inay, ngunit hindi ko pa rin maiwasang mangulila sa pagmamahal ng isang ama. Noong bata pa lamang ako, bihira lang ako nagtanong kay inay tungkol sa aking itay. Madalas kasi ay napapagalitan ako o di kaya ay napapalo. Ngunit habang lumalaki ako, ay unti-unti akong nakabuo ng plano. Hahanapin ko ang aking ama sa oras na makapagtrabaho na ako. At nang sa wakas ay dumating na ang sandaling matagal kong hinintay. Hindi ko mapigilang makadama ng matinding pananabik. Ngunit nang ipinaalam ko kay inay ang balak kong pagpunta sa Zambales, sa probinsya ng aking ama, ay ganun na lamang ang naging pagtutol niya. Huwag mo nang ituloy ang balak mong pagpunta sa Zambales, anak. Nakikiusap ako sa iyo. Mapapahamak ka lamang doon. Hindi mo alam kung anong klase mga tao ang pamilya ng ama mo. Nagtataka man ako noon at napapaisip sa nakitang kakaibang takot sa mukha ng mahal kong ina. Ay hindi pa rin naging hadlang iyon upang ituloy ko ang planong pagpunta sa Zambales. Bukod sa nakapagpaalam na ako sa foreman ko, nakahanda na rin ang lahat ng dadalhin ko. Bagamat masama pa rin ang loob ng aking ina, dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay sinuway ko siya. Pero hindi pa rin siya nakatiis at inihatid ako sa may labasan sa paradahan ng tricycle. Mag-iingat ka ron, Alexander, anak. Hihintayin namin ng mga kapatid mo ang iyong pag-uwi. Wika ng aking ina. Ang inay naman, parang 1 linggo lang naman ho ako sa Zambales. Gusto ko lang talagang makilala si itay at ang iba pa niyang mga kapamilya. Kahit kasi natupad na halos ng mga pangarap ko para sa atin, pakiramdam ko pa rin po minsan ay may kulang sa pagkatao ko, inay. Tugon ko naman sa aking ina. Dahil mahaba-haba ang biyahe patungo sa probinsya ni na itay, ay nagpasya akong umidlip muna. Kapag nagigising ako, ay nagbabasa naman ako ng baong kong libro ng isa sa mga paborito kong manunulat. Nang mainip ako ay kinuha ko naman ang dala kong Walkman at nakinig sa mga paborito kong slorak na mga awitin. Habang papalapit ang sinasakyan kong sasakyang papuntang Zambales, kung saan nakatira si na itay, ayon sa sulat ng pinsan kong si Eva, ay palakas naman ng palakas ang kabog ng aking dibdib. Naidalangin kong sana naman ay matanggap ako ng aking ama at ng buo nilang pamilya. Ngunit napakalayo pa pala ng kailangan kong lakarin mula sa kalsada. Halos liblib ang lugar nila itay. Medyo nakakatakot din ang atmosfera at madilim sa daang kahit halos 10:00 pa lamang noon ng umaga. Palibasa ay hindi pa uso noon ng cellphone, kaya hindi nila alam na paparating na ako. Tiyak na masusurpresa si itay, pati na rin ang mga kapatid niya. Kami lang kasi ng pinsang kong Seba ang nagkakausap sa pamamagitan ng sulat
Alam namin ang itsura ng isa't isa dahil naglalagay kami ng mga litrato kalakip ng bawat sulat. Ngunit sa halip na sila ay ako pala masusurpresa. Wala kasi ang ama na inaasahan kong madadat ng kuroon. Dahil ayon sa nagpakilalang kapatid ni Itay na si Tia Perlita, ay halos 1 buwan na raw na nasa Laguna ang aking ama kasama ang buo nitong pamilya. Nakangiti namang kinuha ng nagpakilalang si Tio Pakundo ang mga gamit ko at dinala sa loob ng bahay. Habang naglalakad papasok sa loob, ay palinga-linga ako at nagbabaka sakali na makita ko si Eva. Nalaman kong anak pala ito ni Tia Perlita. Maraming dapat ipaliwanag sa akin ng babaeng iyon, kaya kailangang makita ko siya kaagad. Napatigil ako sa paghakbang nang may mahagip ang aking mga mata. May malaking picture frame na nakasabit sa dingding sa gitna ng sala. Parang painting ng isang matandang babae na nakasuot ng pulos itim at may nakasukbit pa sa balikat na belong kulay itim din. Nang lumapit ako sa nasabing larawan at tinitigan niyon, ay nakaramdam ako ng kilabot nang magtama ang mga mata namin ng matandang babae na nasa larawan. Siya si Nanang Luciana. Lusing ang tawag sa kanya ng karamihan dito sa amin. Lola mo siya, Alexander, at matagal ka na niyang iniintay. Wika ni Tio Pakundo. Gusto ko sanang itanong kay Tio kung bakit parang buhay ang mga mata ni Lola Luciana nang titigan ko ang mga iyon. Ngunit naalala ko sa bagong releyong kinabibilangan ko ay naniniwala ang mga ito na ang mga patay ay hindi na bumabalik pa. Dahil para sa kanila ay natutulog na ang mga ito at saka lamang magigising muli sa araw ng paghuhukom upang pakinggan ang magiging hatol sa mga ito. Hindi katulad sa dati kong relihiyon na naniniwalang ang mga multo ay may mga ligaw na kaluluwang pagala-gala sa lupa at hindi pa makaalis ng tuluyan dahil naghahangad pa ng hustisya sa malagim at masakit na pagkamatay ng mga ito. Naging mainit naman ang pagtanggap sa akin ng pamilya ni Itay. Hindi ko lamang maiwasang makaramdam ng lungkot dahil ang akala ko ay makikita ko na siya at mayayakap. Ngunit hindi pa pala. Ibinigay sa akin ni Tia Perlita ang address ng aking ama sa Maynila. Ngunit nakiusap ito na manatili muna ako roon ng mga ilang araw pa kahit wala si Itay. Nang sa wakas ay makaharap ko na ang aking pinsan si Eva, ay sinabi ko sa kanyang nagtampo ako sa kanya dahil hindi siya nagsabi ng totoo. Nalungkot naman siya at kaagad na humingi sa akin ng pasensya. Wala akong masamang intensyon sa ginawa ko, Alexander. Alam ko lang kasing kapag sinabi ko sa'yo na wala na rito si Tio Fernando ay baka hindi ka na tumuloy sa pagpasyal dito sa amin. Gusto ka naming makilala ni Inay, Tio Pakundo at iba pa nating mga kamag-anak. At higit sa lahat matagal ka nang hinihintay ni Lola. Wika ng pinsang kong si Eva. Pangalawang beses ko nang narinig ang mga katagang iyon mula sa pamilya ni Itay na matagal na raw akong hinihintay ng lola namin. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng pagkabalisa at kilabot lalo na nang mapansin ko ang matinding kaseryosohan sa mukha ni Eva. Naitanong ko sa isip ko na paano pa ako hihintay ni Lola Luciana kung matagal na itong patay. Napansin naman yata ni Eva na tila napapaisip ako ng malalim dahil bigla akong tumahimik. Ngunit lalo naman akong napaisip nang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Tila pilit niya iyong pinasigla pagkatapos ay nginitian ako ng matamis at inalok na ipapasyal niya ako sa palibot ng bahay. Bagamat naguguluhan pa rin ay pinaunlakan ko naman siya dahil gusto ko rin makita ang kabuuan ng bahay maging ang itsura niyon sa labas. Nang masilayan ko ang likod bahay na napapalibutan ng maraming puno at mga halamang namumunga, pakiramdam ko ay naroon ako sa aming probinsya sa bahay ng aking lola Anastasia. Sa Maynila ako ipinanganak. Ngunit ipinadala ako ni Inay sa kapatid niyang si Tio Hipolito sa Romblon noong ako ay 4 na taong gulang pa lamang. Kaya halos doon na ako lumaki sa poder ni Lola Anastasia. Nang mamatay naman ito ay naiwan ako sa pangangalaga ng mabait kong tiyahin na si Tia Isabela. At nang makilala nga ng aking ina ang ama ng bunso naming kapatid, ay saka pa lamang niya ako kinuhang muli sa Romblon upang sama-sama na ulit kaming manirahan sa Maynila.
Natigil naman ang pagmumuni-muni ko at pagbabalik tanaw sa nakaraan nang bigla akong tapikin sa braso ni Eva. Pagbaling ko sa kanya ay malapad ang pagkakangiti niya sa akin habang may hawak na isang plastik na puno ng bayabas. Maging ako ay napangiti rin at tinanong siya kung pwede ba akong umakyat sa puno ng bayabas upang kumuha pa ng mas marami. Mabilis namang tumango ang pinsan ko. Pagkatapos ay sinabing lahat ng punong naroon ay pwede kong akyatin lalo na iyong mga hitik sa bunga. Dahil nalibang kami sa pangunguha ng bayabas sa likod bahay, ay saglit kong nakalimutan ang tungkol kay Lola Luciana. Ngunit kinagabihan ay dinalaw ako nito sa panaginip. Doon ay sa bibig nito mismo nang galing na matagal na itong naghihintay sa aking pagdating. Tinawag nito ang pangalan ko at inutusan akong lumapit dito. Ngunit sa halip ay dahan-dahan akong umatras palayo sa aking Lola Luciana. Natakot kasi ako sa itsura nito. Tila ba nanlilisik ang mga matang bagyang namumula, nangingitim ang mga labi at nabubulok ang mga ngipin. Mas lalo naman ako nasindak nang mapansin ko ang mahaba at matatalas na mga kuko nito na nakahawak sa isang itim na manika. Habang umaatras ako, ay naglalakad naman ito ng papalapit sa akin ng napakabilis. At nang halos gahibla na lang ang pagitan ng mukha ni Lola Luciana sa aking mukha, ay hindi ko napigilang mapasigaw ng malakas dahil sa matinding kilabot na aking naramdaman. "Alexander, gising! Nananaginip ka!" wika ni Tio Pakundo. Naalimpungatan ako nang maulinagan ko ang boses ni Tio. Pagmulat ko ng mga mata, ay tatlo na sila ni Tia Perlita at Eva na nakatunghay sa akin. Nagising umano sila nang marinig akong sumisigaw ng malakas. Nang sabihin ko ang tungkol sa nakakatakot kong panaginip, ay walang nagsalita ni isa man sa kanila. Nagpalitan lamang sila ng makahulugang mga tinginan. "Marahil ay napagod ka lamang sa paglilibot ninyo ng pinsan mong si Eva kagabi, iyo. Kaya kung ano-ano ang napapanaginipan mo. Mabait si inay at hindi nakakatakot gaya ng sinasabi mo na nagpakita sa iyong panaginip. Kung minsan ang mga demonyo ay nanggagaya ng mukha ng mga mahal natin sa buhay at nagpapakita sa ating mga panaginip upang tayo ay lituhin at linlangin." Wika ni Tio Pakundo. Hindi na lamang ako tumugon sa sinabi ni Tio. Naramdaman kong kailangan ko nang bumalik na Maynila sa lalong madaling panahon. Dahil habang tumatagal ako sa Zambales, ay hindi ko nagugustuhan ang mga nangyayari sa akin. Unang beses kong makaranas ng mga ganoong bagay sa buhay ko. Sapat na sigurong nakilala at nakadaupang palad ko na sila na pamilya ng aking ama. Sa Maynila naman ako magtutungo para makita ko na rin at mahanap ng personal ang itay ko, pati na rin ang bagong pamilya nito. Bagamat hindi na nagulat sina Tio at Tia, kinabukasan na magpaalam ako na babalik na ng Maynila, ay hindi pa rin naitago ang lungkot sa mga mata nila, lalo na si Eva. Sinabi ko na lamang sa kanya na patuloy pa rin kami magpalitan ng sulat kahit na nasa syudad na ako. Isang marahang tango lamang ang itinugon niya sa akin. Maging ako man ay nalulungkot dahil gusto ko pa sanang magtagal doon. Kaya lamang ay marami kasi akong nararamdaman at mga kakaibang nararanasan. Hindi ko na lamang ipinaalam sa kanila ang tunay kong dahilan. Matapos kong makapagpasalamat sa kanilang tatlo, ay tumakbo naman ako sa mga bahay ng iba pa naming kamag-anak upang magpaalam. May mga nagmadaling mamitas ng mga tanim na gulay at prutas na maipapasalubong ko kina inay. Tinanggap ko lahat kahit medyo mabigat na dalahin, lalo at napakalayo ng biyahe pabalik sa amin. Naisip kong bukod sa minsan lamang naman iyon, ay masama ring tanggihan ng grasya. Matapos magpasalamat sa kanilang lahat, ay tumulak na ako palis. Inihatid pa ako nina Eva at Tio Pakundo hanggang sa sakayan. Habang nasa biyahe ay hindi pa rin mawala sa aking isipan ang larawan ni Lola Luciana at ang nakakatakot kong napanaginipan kung saan naroon ito at may hawak na itim na manika. Pinilit kong makatulog upang makalimutan kahit sandali man lang ang mga bagay na gumugulo sa aking isipan. Ngunit wala pa yatang 10 minuto mula nang ipikit ko ang aking mga mata
ay naalimpungatan ako nang may maulinagan akong tila boses ng matandang babae na bumibigkas ng mga katagang hindi ko maunawaan. Tila nag-iba na ang araw ng paligid sa loob ng sasakyan. Nang tignan ko naman ang driver ay normal lamang itong nagmamaneho. Ang ibang mga pasahero naman ay mahimbing ang pagkakatulog. Noon ko napagtantong mukhang ako lamang yata ang nakaririnig sa tila mga bulong na iyon na nagpatayo sa mga balahibo ko sa katawan. Naglakas loob akong tanungin ng driver kung nasaan na kami at sinabi naman itong malapit na sa Maynila. Labis ang pagtataka ko noon mga kalakbay. Kung bakit ang nararamdaman kong atmosfera ng mga sandaling iyon ay kagaya ng nasa bahay ni na Tia Perlita, samantalang malayo na pala ako sa Zambales. Tila ba nais akong sundan ng kakaibang aura na nararamdaman ko hanggang sa Maynila. Ilang beses kong ipinilig ang aking ulo, subalit hindi pa rin mawala-wala iyong naririnig kong boses ng matandang babae na may paulit-ulit na binibigkas ng mga kakaibang kataga. Pagdating ko sa amin ay kaagad akong sinalubong ni inay. Bakas ang labis na pag-aalala sa kanyang muka. Paulit-ulit niyang pinasadahan ng tingin ang aking muka, pati na ang aking kabuuan. Tila ba ini-inspeksyon kung may mga sugat ba ako, pasa, tama ng bala at kung ano-ano pa. Hindi ko tuloy mapigilang matawa sa naging reaksyon niya. Nang lumitaw naman ang bunso kong kapatid mula sa may kusina, ay sinenyasan ko itong lumapit at kunin ang mga dala kong pasalubong. Mabuti naman at nakauwi ka ng ligtas, anak ko. Halos hindi ako makatulog kakaisip sa'yo na baka kung napaano ka dun sa probinsya ng ama mo. Uwi ka ng aking ina. Nagdesisyon naman akong huwag ipaalam kay inay ang tungkol sa mga kakaiba kong naranasan sa Zambales upang hindi na siya gaanong mag-alala pa. Bakit naman kayo nag-aalala, Nay? Nasa hustong edad na ho ako at isa pa mababait naman ang mga kamag-anak ni Itay sa probinsya. Ngunit sa halip na mapanatag at matuwa sa mga sinabi ko, ay lalo lamang tila nagdilim ang mukha ng aking ina. Pagkatapos ay seryosong tumitig sa akin bago nagsalita. Hindi mo alam kung anong klaseng mga tao sila, Alexander. Ang tatay mo si Fernando. Nagmula siya sa lahi ng mga mantas na mangkukulam. At iyan ang dahilan kung bakit ako noon tumakas sa probinsya nila noong ipinagbubuntis pa lamang kita. Baka kasi kung anong gawin nila sa akin o sa atin, ayokong dumating ang araw na maging katulad kanila, anak. Mga kriminal. Pumapatay ng tao dahil sa galit at inggit. At kung minsan ginagawa pa nilang hanap buhay ang pagpatay. Natigalgal ako at halos hindi makagalaw sa aking kinatatayuan. Hindi ako makapaniwala sa mga isiniwalat ng aking ina. Noon lamang tila nasagot ang lahat ng aking mga katanungan. Mula sa tila buhay ng mga mata ni Lola Luciana na nakatitig sa akin hanggang sa nakakatakot na itsura nito sa aking panaginip. Pati na rin ang mahiwagang boses na narinig ko sa biyahe galing Zambales. Matagal na akong hindi naniniwala sa mga kababalagan. Ngunit ng mga sandaling iyon ay nakumbinsi akong nagsasabi si inay ng totoo. Ibig sabihin, inay, lahat ng kamag-anak ni Itay maging siya ay may alam sa kulam. Kahit ang pinsan kong si Eva, tanong ko sa aking ina. Nang tumugon si inay sa akin sa pamamagitan ng pagtango, ay hilam na sa luha ang kanyang mga mata. Isinalaysay niya sa akin ang lahat ng mga naging karanasan niya noon sa probinsya ng aking ama. Mga bagay na unang beses pa lamang niyang nabanggit sa akin dahil ayaw daw ni inay na magkaroon ako ng masamang impresyon sa aking ama. Lalo pa at alam niyang matagal ko nang pinananabigan na makita at makilala si Itay. Takot na takot daw noon si inay na mahuli ni Lola Luciana habang tumatakas. Mabuti na lamang umano at mayroon siya naging kaibigan doon na siyang tumulong kay inay upang makarating ng ligtas hanggang sa sakayan ng bus pabalik sa Maynila. Naputol ang pag-uusap namin ni inay nang biglang dumating ang aking amain. Nagulat pa ito pagkakita sa akin dahil ang pagkakaalam niya ay aabutin ako ng 1 linggo sa Zambales. Sinabi ko na lamang na hindi ako nagtagal doon dahil nalaman kong nasa Laguna na pala ang aking ama at ang bago nitong pamilya. Kinabukasan ay naganda naman ako sa pag-alis patungong Laguna. Bagamat pagod pa dahil sa haba ng biyahe galing Zambales,
ay puyat din ako. Magdamag kong inisip ang tungkol sa mga natuklasan ko mula sa aking ina. Bigla ring nagbalik sa gunita ko ang madalas sabihin noon ni Tio Facundo at Eva na matagal na raw akong hinihintay ni Lola Luciana, ang abuela ko na isang mangkukulam pala. Pagdating ko sa Laguna, ay nagtanong-tanong muna ako at ipinakita ang address ni Itay na bigay sa akin ni Eva. Maswerte ang isa sa mga napagtanungan ko ay kababaryo ng aking ama, kaya sumabay na ako rito dahil pauwi na rin ito ng mga oras na iyon. Hindi ko naman inaasahan na mabait pala ang asawa ni Itay. Nasanay ako marahil sa mga kwento-kwento ng karamihan sa mga madrasta ay magaspang ang ugali at mata pobre, lalo na sa mga gaya kong bastardong maituturing. Wala pa ron si Itay nang dumating ako, kaya nagkwentuhan muna kami ni Tia Mina pagkatapos nitong ipakilala ako sa aking mga kapatid. Pagdating ni Itay kinagabihan ay lumarawan sa mukha niya ang matinding pagkagulat at pagkakita sa akin. Dahil sa bugso ng damdamin ay patakbo ko siyang sinalubong at niyakap na mahigpit. Hindi ako nahiya kay Tia Mina at sa aking mga kapatid. Umiyak akong parang bata sa balikat ng aking ama na kay tagal na panahon kong pinanabikang makita at mayakap. Bagamat tahimik lamang si Itay, ay dinig na dinig ko ang malakas at mabilis na pagtibok ng puso niya. Maya-maya pa ay narinig ko na siyang sumisingot habang tinapik ako ng mahina sa likod. Pagkatapos ay ginulo ang aking buhok. Naging napakasaya ko ng araw na iyon. Pakiramdam ko ay buo na ang aking pagkatao. Ngunit bago ako umalis ng Laguna, ay kinausap ko muna ang aking ama at tinanong kung totoo ba talaga ang mga ipinagtapat sa akin ni Inay tungkol sa pamilya niya. Hindi naman nagkaila sa akin si Itay. Ang sabi niya ay matagal na rin niyang tinalikuran ng pagiging mangkukulam dahil gusto niya ng normal at tahimik na buhay kasama si Tia Mina at ang 4 nilang mga anak. Pero hindi ko na lamang binanggit pa kay Itay na nagpakita sa akin si Lola Luciana sa panaginip at hanggang sa Maynila ay sinusundan pa rin ako ng espiritu ng matanda. Noong nasa biyahe na ako pabalik ng Maynila, ay may natuklasan akong labis kong ikinagimbal. May nakapa akong tila kakaibang bagay sa loob ng dala kong backpack. Nang kunin ko iyon ay halos mapasigaw ako sa labis na pagkabigla dahil sa aking nakita. Paanong napunta sa bag ko ang itim na manika na hawak-hawak ni Lola nang mapanaginipan ko siya. Hindi pa ron natapos ang lahat. Pagdating ko sa amin ay hinalungkat ko ang lahat ng mga gamit ko na galing sa Sambales. Napakunot-no ako nang mapansin ang isang bag na yari sa tela. Kulay itim iyon. Wala akong natatandaan na may dala akong ganoong galing sa probinsya ng aking ama. Dala ng kuryosidad ay kinuha ko iyon at dahan-dahan binuksan at tumambad sa akin ng isang malit na antigong baul na kulay itim din. Nang buksan ko iyon ay nasilayan ko naman sa loob niyon ang isang librong itim. Kagaya ng itim na manika ni Lola Luciana, ay labis akong nagtaka kung paanong napasama iyon sa mga gamit ko. Kinakabahan man ay kinuha ko ang libro at dahan-dahan binuklat. May mga nakaguhit doon na nakakasindak, tila mga simbolo ng demonyo. Mayroon ding mga marka at salitang hindi ko mabasa dahil nakasulat sa ibang lengguwahe. Nagpasya akong pagsamahin sa loob ng bahol ang manika at itim na libro. Pagkatapos ay ibinalik ko yun sa itim na bag at inilipat sa lumang cabinet namin bago ko iyong ikinandado. Nang gabing iyon ay nagdasal ako ng taimtim sa Panginoon na sana ay mawala na ang mga nararanasan kong kakaiba at mabuhay na uli ako ng normal. Kinabukasan ay nagtungo ako sa aming lokal na sambahan upang dumalo sa pagsamba. Napanatag ang loob ko dahil pagkatapos ng araw na iyon ay hindi ko na narinig pa ang mahiwagang boses ng matandang babae at naging maaliwalas ng muli ang aura ng paligid. Ngunit hindi ko nakamit ng lubusan ang inaasam na katahimikan. Nadestino ako bigla sa ibang lugar at isang beses lamang sa isang buwan kung makauwi sa amin. Kaya hindi ko na rin nasubaybayan ang mga kaganapan sa buhay ng aking pamilyang naiwan sa Maynila. Nagulat na lamang ako nang minsang pag-uwi ko ay nag-iiyakan sina inay at ang bunso kong kapatid na babae. Nagtaka rin ako nang makita ko roon ang 2 kong pamangking babae, mga anak ng panganay naming kuya. Sa pagitan ng pag-iyak ay nagawa pa ring isalaysay sa akin ni inay ang mga nangyari noong wala ko.
Sina Kuya Arnel ay may sariling bahay na hindi kalayuan sa amin. Wala umanong kamalay-malay ang kuya ko na habang nagpapakahirap ito sa trabaho ay nagpapasarap naman ang hipag kong si Ate Melba sa kandungan ng ibang lalaki. At ang pinakamasakit pa sa lahat ay doon ito ginawa ang mga kahayupan at kababuyan sa bahay mismo nito at ni Kuya Arnel. Ni hindi niya si Ate Melba kahit makita ng mga bata na nagpapasok ito ng ibang lalaki tuwing wala ang kuya ko. At pagkatapos ay doon gagawin sa kwarto ang dapat ay sagrado lamang para sa mag-asawa ang kataksilan ng mga ito. Hindi raw kinaya ni Kuya Arnel ang mga natuklasan nito, kaya nagpakalulong si Kuya sa iba't ibang bisyo. Nang minsang lango ito sa droga, ay hindi sinasadyang nakapatay ng tao. Kaagad itong nahuli ng mga pulis at ikinulong. At sa unang pagkakataon nun mga kalakbay, nakaramdam ako ng walang kapantay na galit para sa isang tao. Nang tulog na sinainay ng gabing iyon, ay kinuha ko ang itim na bag sa kabinet. Binuksan ko iyon at may napansin akong isang maliit na papel sa gilid. Nang kunin ko iyon at basahin, ay nalaman kong kailangan ko pa pala ng buhok nang tinamaan ng magaling kong hipag na si Ate Melba. Hindi na ako nagpaalam pa kay inay nang bumalik ako muli sa Zambales. Maging sina Tia Perlita ay nagulat sa bigla kong pagdating. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Sinabi ko kaagad kung ano ang pakay ko at kaagad namang sinabi ni Tia Perlita at Tio Pakundo na tutulungan ako ng mga itong maipagiganti si Kuya Arnel. Inamin naman ni Eva na ito ang naglagay ng manika at baul ni Lola Luciana. Iyan ang antigwar na pamana sa'yo ng Lola Luciana mo, Alexander. Matagal siya naghintay sa'yo ngunit hindi mo na siya naabotang buhay. Kaya naman lumika na lamang siya ng regalo para sa'yo at ibinilin sa amin. Nais niyang protektahan ka kahit wala na siya sa mundo. Dahil kahit hindi mo siya personal na nakilala, ay mahal na mahal ka ng iyong Lola Luciana. Ayon pa kay Tio Pakundo, ang antigwar daw ay ginagamit na noon pa ng mga sinaunang mangkukulam at napakalakas daw ng kapangyarihan nito. Matapos ko namang ibigay kay Tia Perlita ang mga hibla ng buhok na ninakaw ko kay Ate Melba, ay pinanood ko ang mga ito nang magsagawa ng ritual para sa pangungulam. Mas magiging epektibo umano iyon dahil pinalakas ng nadarama kong matinding galit para sa hipag kong taksila. Matapos ang ginawa nilang pangungulam, bago ko umalis ng bahay nila Tia Perlita, ay nilingon ko muna ang larawan ni Lola Luciana. Hindi na ako natakot nang makita kong itong tila nakangiti na sa akin. Bumalik ako ng Maynila na dalang muli ang mga pamana sa akin ni Lola, pati na rin ang kaalaman sa pangungulam na itinuro sa akin ni Tio Pakundo at Tia Perlita. Nagawa ko pa rin dumalaw sa lamay ni Ate Melba na namatay umano sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nagnas ang mukha nito pababa sa maselang bahagi ng katawan. Ngunit bago raw iyon ay napakarami muna nitong paghihirap na dinanas, kabilang na ang paglabas ng iba't ibang mga insekto sa halos lahat ng parte ng katawan nito. Bago ako tuluyang umalis sa pagkakasilip sa kabaong nito, ay ngumiti muna ako ng matamis sa bangkay ng hipag ko. Nang sumunod na araw naman ay namatay ang kalaguyo niya. May pumasok umanong mabangis na hayop sa silid nito at nilapa ang lalaki. Ang maselang parte ng katawan nito ay kinagat ng nasabing hayop at hindi binitawan hanggang sa maputol iyon. Pagkatapos ay pinapak nito iyon na parang isang masarap na pagkain bago muling sinunggaban ng lalaki at pinagsasasakmal na naging sanhi ng tuluyang pagkasawi nito. Napahalakak ako ng malakas nang mabalitaan ko iyon. Hindi ko na malayang nasa likuran ko na pala si inay. Lumuluha siya nang lumapit sa akin habang tinatanong ako kung bakit ko ginawa iyon. Kung bakit ko isinanla ang aking kaluluwa sa dyablo. Bagay lamang iyon sa kanila, inay. Kulang pang ang kabayaran kung tutuusin sa mga kasalanan nila kay Kuya Arnel. Pero ang mahalaga ay wala na sila. Sa wakas ay naipagiganti ko na rin si Kuya. At hindi ko magagawa iyon kung hindi dahil sa pamanang libro at manika ni Lola. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.